po sa pagunita ng anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Yolanda, makakapanayan po natin si Assistant Secretary Javier Jimenez, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga po, Assistant Secretary Jimenez. Magandang umaga, Maris. Magandang umaga, Ivan. And welcome to News to Go. Unahin na natin na ASEC, no, kanina lang ay narinig din po ninyo yung ibinalita po ng ating kasamang si Susan Enriquez na nandun po ngayon sa Tacloban. Yung mga katulad po ni Mang Pedro at sinasabi po niya ay hindi lamang si Mang Pedro, napakarami pa pong iba na hindi man lamang po nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Maaaring may mga relief goods pero hindi po ito yung talagang tulong na inaasahan at kinakailangan po nila. Ano po ba yung maaari nating ginagawa? I'm sure marami pong ginagawa ang DSWD. Yes, pero paano po ba natin mapaparamdam talaga sa kanila yung tulong? Sa ngayon, tapos na nga tayo sa relief assistance. Meron na lang isang evacuation center that remains open sa Tacloban. Meron dito mga 48 families. So nandito na tayo sa early recovery or recovery portion ng disaster rehabilitation. At ngayon, nakafocus na nga kami sa livelihood assistance and shelter assistance. Dito sa livelihood assistance, as of October, nakapag-disburse na kami ng 91,113,305 pesos to 63,555 affected families. Paano ho ito? In the form of what? Halimbawa ho yung Giwan, halimbawa, mga fishing. I mean yung Palo. Fishing community, binigyan natin sila ng bangka. Ganun ba? So, may dalawang, there are two forms. Yung isa, tinatawag natin cash for work. Ito ay kung ano yung regional wage for 10 days, up to 10 days, and then nire-release ito dun sa mga affected individuals. Pero clarify ko lang, for DSWD, we always work closely with the LGU. So ang local government unit, ang municipal social workers at ang city social workers, sila yung nagsasubmit ng project proposal sa amin, and then kami yung nag-release ng pera sa kanila, and then sila yung nag-release dun sa mga kababayan natin. Pero in certain portions, sinasamahan namin sila, especially kapag hindi na kaya ng kanilang personnel. So, tinutulungan namin sila dun sa operations nila. So, pero yun, as of now, 91 million has been released to not only for Region 8, but Region 7 and Region 6 as well, kung saan tumama ang Typhoon Yolanda. Yes. Pero yung kaso nga ni Mr. Pedro, pinapa-confirm ko ngayon, pinapaalam ko kung ano yung tulong na naihatid ng either ng LGU or through DSWD doon sa specific niyang kaso. Pero yun nga, on record, that's how much we've released so far in terms of livelihood assistance. In terms of relief, almost 3.3 billion na ang nagastos namin. 3.3 billion since November last so ito year. Yung ito yung family food packs, ito yung management ng evacuation centers, mga blankets, mga mosquito nets, mga tuwalya, mga sanitation kits. We understand that, Assistant Secretary, no, as a matter of fact, sinasabi ng mga international organizations na kung ikukumpara sa ibang mga bansa na merong ganito ka large scale na trahedya, gaya halimbawa sa Haiti, mabilis yung ginawang pagresponde at pagbibigay ng tulong ng ating pamahalaan. But of course, we have to understand na dun sa level ng mga taong na biktima, hindi ganun yung ramdam nila. Perception so, nila. ano po ba yung proseso para masiguro ninyo na lahat na abot ninyo? Kasi it's, of course, it's easy to say na you've already released more than 91 million pesos for relief, and 63,000 families na yung natulungan. Pero yung mga katulad po nitong mga ganito, ang dami pa pala nilang hindi naaabot. So ano po yung proseso para masigurong lahat talaga ay mararating ng mga tulong ng gobyerno? So meron kasi kaming sistema, tinatawag natin na Disaster Assistance Family Access Card. So sa kasagsagan ng disaster, yan ay parang dinidistribute namin at finifill up yan per family. And those family assistance cards are the basis para sa pagbigay ng tulong, ayuda doon sa mga nasalanta ng bagyo. In fact, dahil nga sa dami, almost 1.4 million yung affected families sa Typhoon Yolanda, tumutulong na rin sa amin yung International Office of Migration dun sa pag-consolidate ng data na yun. Kasi nga,
It's per family, they fill it up. So we have to consolidate that data, sinasummarize. Tapos yun ang nagiging basihan ng assistance that is being provided both by the LGU and the DSWD. So totoo rin yung sinabi ni Mr. Pedro na madami talaga sa mga dokumento nila ang nasira, yung mga birth certificate, yung mga records nila. So meron din kaming ginawang assistance in coordination with the NSO para dun sa pag-reconstruct ng kanilang mga birth certificates para magawa din yung mga funeral or death certificates, which is also the basis naman. Yung sinasabi niyang assistance from OCD. Kasi yung OCD, for every casualty, meron silang binibigay na 10,000 financial assistance. Pero siyempre, yung documentation nun, because kami ay isang bureaucracia at ino-audit din kami ng COA, dapat may supporting document yun. Hindi lang pwedeng basta-basta i-release. Kaya, ayun, kung wala naman silang maipakitang records na yun talaga ang family member nila, dahil walang birth certificate, hindi kayo makapagawa ng funeral or death certificate. Kaya it took a while before ma-release talaga yun ng OCD. Asek, on a related point, ang isa pa hong perception siguro kaya nakakapagpalala din doon sa sentiment na ganyan is the fact na nare-report ho that billions of pesos from all over the world ang na-donate for Yolanda Relief and Rehab. Tapos, bakit hindi nakakarating sa amin yan? Hindi kami naamunan. Yung po nabanggit ninyong 3.3 billion pesos so far, 91 million, ito ho ba yung pondo na galing dito sa mga organizations na to? O ito'y locally sourced, iba pa yung nagpapatakbo, nag-i-implement ng mga relief operations ng mga international NGOs? Yung 3.3 billion, that is DSWD lang. That was sourced from our QRF or Disaster Release Fund, Quick Reaction Fund. Pero yung 91 million for the livelihood, yun naman ay sinorse namin dun nga sa donations that natanggap ng DSWD. Siguro, I'll take this opportunity na rin to clarify. Since today, ang natanggap namin na both local and foreign cash donations ay almost 1.3 billion pesos. Pero if you look at the FAITH website, yung Foreign Assistance Transparency Hub, worldwide, ang total pledges na binigay for Typhoon Yolanda was 43 billion. Ito ho ay pledges? Pledges of different different governments, of different international organizations. Pero of that amount, yung natanggap mismo ng DSWD is 1.3 billion pesos. Pero meron din pong hindi na dinadaan sa DSWD, tama po ba? Mas malaki ang hindi dinaan sa DSWD or sa Philippine government. Mas madami sa ito dumaan sa United Nations, sa USAID, and yung ibang international organizations, NGOs, Save the Children, World Vision. So, pero of the 1.3 billion na nasa DSWD, halos 90% allocated na yan and nirelease na namin sa field office. Pero yun nga, it takes a while kasi nga every time nire-release namin yan sa LGU, they have to liquidate it first in accordance with our COA regulations na kung meron silang cash advance na tinatanggap sa DSWD, kailangan i-liquidate muna yun bago kami makapag-release ulit sa kanila. So definitely, if it comes to government, it's really not as fast as kung sa NGO, sa international NGO, CSOs. Kasi wala silang COA. But is there a central agency, implementing agency that will oversee everything? Halimbawa ho, itong foundation na to gusto magpagawa ng say 100 houses in this area. Hindi ho ba magkakadoble? Sino hong nag-organize halimbawa? So sa level ng NDRIMC, the National Disaster Risk Reduction and Management Council, meron na doon cluster approach, and the NGOs and the CSOs are not required, but they're highly encouraged to coordinate doon. Kasi nga para maiwasan natin yung either, minsan kasi may isang lugar na halos lahat doon sila pumupunta. Or duplication siguro. Duplication. O yung iba naman, hindi naman sila doon nakakarating. But we cannot compel them naman. But we have that mechanism both sa national and then doon din sa local. Meron din mga local DRIMC councils. And kung hindi nila kaya dito sa national, doon sa local, pwede sila doon mag-coordinate.
Alright. Huli na lang, Asek, kasi you mentioned na nandun na kayo sa livelihood and shelter assistance at marami pa rin pong naninirahan Yes. sa mga tent. Hanggang kailan natin inaasahan na maililipat sila sa mga transitional shelters and eventually sa talagang permanent shelters na inilaan para sa kanila? Sa transitional shelters, sa ngayon, we already have 256 bunk houses that is housing about 5,000 families. Pero meron pang mga 560 tents, mostly in the Tacloban area. At ito nga yung bumabalik sila dun sa mga unsafe Danger zones. Despite the prohibition, despite na paalala ng local government, ay doon pa rin sila pumupunta. And we're still in the process of constructing additional bunk houses, again in partnership with the International Office on Organization on Migration o IOM. And then we're hoping na by the end of this year, yung mga nasa tents, lilipat na doon sa transitional shelters or sa bunk houses. Ngayon, from these bunk houses, they're supposed to transfer to the permanent resettlement sites. But that will take a little longer. Kaya nga, bunk houses muna ang kinoconstruct. Kasi yung tents, that's really meant to be a really very short term na doon sila maninirahan. So under DSWD, under the OPAR, the Office of the Presidential Assistance for Recovery and Rehabilitation, so napirmahan na yung Comprehensive Rehab Plan. NHA will be the one that will... Napondohan na ba? Napondohan na sila, Napondohan na rin. nililisan na rin sila. Pero now that the plan is approved, so mas makakapabilis pa yon. And of the mga 200 to 250,000 ang houses na kailangang tayo nila, DSWD, ang sa amin doon is about 10,000 through our core shelter assistance. So it's really NHA. And then it's really the land, yung paghahanap ng lupa, ang doon tumatagal. Pero the construction ng houses is both ginagawa ng NHA. Ang simbahan, nagko-construct din, ang mga NGOs, and lahat sila. It's all, yung location ng land ang nahihirapan kasi most of it is outside the city. And some of yung lalo na sa unsafe zones, ayaw nilang lumipat kasi yung kabuhayan nila nandun sa lugar nila. So tinutulungan din namin magkaroon sila ng alternative livelihoods para kahit lumipat sila doon sa safe zones, resettlement zones, ay tuloy-tuloy ang hanap buhay nila. At syempre, napakarami pa pong umaasa dyan, Asek. Maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong panahon. Thank you. DSWD Assistant Secretary Javier Jimenez.